Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan, kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita, dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugat. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama.
Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na ako, tulad ng namatay, pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit o poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ko. Laban sa kaaway ay ipagtanggol mo, at sa umiisig na sinumang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Ama,
sa mga kamay mo. Habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo. Habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't wag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Kaya di na hinanang Diyos at binigyan ng ngalang tampok sa langit at sa sinubong. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas, kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulog at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong,
Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila. Sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyong, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natagpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isulong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro, maginaw noon. Kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan
Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihan humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng 1 bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Huwag siya! Kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila. Iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautosay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar? Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus. At siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapapako ko ba sa krus ang inyong hari?
Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin, Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito. Sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus, kaya't sinabi ng mga pinang saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, Ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato. Ang naisulat ko na. Nang maipako ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, ito'y walang tahi, at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kaniyang sinabi, Naganap na. Iniyok-kayok niya ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. Lumuhod ang lahat. Tumayo ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus, ay nakita nilang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig.
at nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo. May dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango, habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kinugalian ng mga Hudyo. Siya'y pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang noong araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Okay pa po ba? Kaya pa? Tayo po ay nasa ikalawang bahagi, ikalawang yugto ng ating pong 3 araw na pagdiriwang, at ngayon ay nasa bahagi tayo ng pagpapakasakit ni Jesucristo, at sa ating pong narinig, ngayon po ang oras, ang araw ng kamatayan ni Jesus. Bagamat ito po ay kamatayan, ito ay tinatawag natin sa Ingles na Good Friday, dahil ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng pagkabuhay para sa lahat. Ang kanyang kamatayan ay hinihintay ng lahat ng mga nasa kabilang buhay. Panahon pa ni Abraham, o si Abraham hanggang sa lahat ng mga sumunod na naging tapat kay Jesus ay nagbubunyi ngayon o nagbunyi ng si Kristo ay malagutan ng hininga. Dahil si Kristo ang magbubukas ng langit, si Kristo ang hinihintay ng lahat para sa pangako na paraiso sa lahat ng mga naging tapat kay Kristo. Sabihin niyo nga po, salamat Panginoong Jesus. Ito yung punto na ang isang nag-alay ng buhay ay ipinagbubunyi natin, ipinagpapasalamat natin dahil sa atin pong pagtanaw ng napakalaking utang na loob, walang katumbas na halaga ang maaari nating ibigay sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ganyan tayo, kamahal ng Diyos, para ang buhay ng bawat isa sa atin ay mabigyan ng pagpapahalaga. Sabihin niyo nga po ulit sa katabi ninyo, mahalaga ka sa Diyos. Kaya para sa atin lahat ito. Para sa atin na mga naririto sa loob ng simbahan, mga dumadalo sa pagdiriwang natin, para sa mga nasa online, para sa mga taong nagtitinda ngayon, naglilinis ng kalye, para sa mga taong kahit walang pakialam sa nangyayari sa ngayon, para sa kanila ito. Nung magkaroon po kami ng pagkakataon na magdala ng imahin ng Poong Nazareno doon po sa mismong bayan na pinagganapan nitong ating narinig. Sa umpisa ay naiiskandalo ako. Kasi habang nag-iistasyon kami ng krus, ang ingay sa paligid. Habang nag-iistasyon kami ng krus, lakaran ng mga tao. At ipinaliwanag din sa amin na nung nangyayari
itong bahaging ito ng kwento na ipinahayag ni San Juan, ganun din mismo. Yung iba, wala naman pakialam kay Kristo. Hindi nila alintana yung ano ang magiging kapalit ng ginagawa ni Kristo. Kaya para sa lahat, pag sinabing para sa lahat, sa mabuti man o masama, ililigtas ng Diyos. Alam man ng tao o hindi, gagawin ito ng Diyos. Ulitin ko po, ganun tayo kahalaga sa Diyos. At nawa, sa pagdiriwang natin o paggunita ng pagdiriwang na ito ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo, ay matuto tayo sa mga pagkakamali na mga nauna pa sa atin. Yung iba na walang pakialam, yung iba naman na nakiuso lang, yung iba sadyang nakibahagi sa pagsigaw na patayin siya, patayin siya. Sige nga po, sabay-sabay nga tayo, patayin siya. Kunyari pa kayo, no? Pero, di ba? Pag dinededma natin ang mga salita ni Jesus, ang kanya mismong karanasan, nakikiisa tayo at nakikibahagi na tayo sa mga sinapit ni Kristo. Nitong mga nakalipas na buwan, no? Hindi ko na malaman, pero nakakalungkot na malaman kung anong uri ng pag-iisip ang mga tao sa ngayon. Sa henerasyon natin, no? Kasi ngayon, no, nung nabalita na mayroong isang lalaking ipinakulong at dapat siyang ikulong, yan ang hatol, no, ng mga netizens, no? Ikulong siya. Sino ba ang pinatay? Ano ang napatay? Hayop. Hayop. O, hindi natin sinasabing huwag nating kalingain yung mga hayop, no? Ang punto lang ay, bakit mas nagiging mahalaga ang buhay ng hayop kesa sa buhay ng tao? Tabi-tabi po, no? Mas gustong alagaan ng tao ang hayop. Ayaw nang magkaanak, okay na ako sa tuta. Kaya nga ang tawag, parent per parent. Hindi po masama mag-alaga ng hayop. At dapat natin silang kalingain kasi ipinagkatiwala sila ng Diyos. Diba? Sabi, binigay ng Diyos ang lahat. Maging hayop, may ilap man yan. Lumilipad, gumagapang o kung ano pa man. Pangalagaan ng tao, tulungan ng tao. Pero wag natin kakalimutan na mas pinahalagahan ng Diyos ang buhay ng tao. Eh bakit nga ba? Ano nangyayari sa atin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka hayop. Bakit mas madali sa yung intindihin yung aso, yung pusa? Minsan mas kinakausap mo pa yung aso at nagkakaintindihan kayo. Kulang na lang kumahol ka at gayahin mo yung kanyang lingwahe. Sasagot yung aso, Pero kapag buhay na ng tao ang inaagrabyado, buhay na ng tao ang pinapatay, bakit tahimik tayo? Dito sa Kamba, hindi ko alam, no? Ilan ba ang napatay dito? Ilan ba ang pinatay dito? Dahil meron tayong tinatawag na war on drugs. Bakit war on drugs? Pero bakit tao ang pinapatay? Hindi yung droga. Pero yun nga yung masaklap. Bakit sumasang-ayon tayo? Napatayin ng tao. Kung hindi tayo nagsasalita at nananahimik lang tayo, ibig sabihin, sumasang-ayon tayo. Tingnan nyo nga ulit yung mga katabi ninyo. May buhay yan. Medyo napabayaan nga lang, no? Pero may buhay yan. Buhay nga na dapat pangalagaan.
Hindi nga lang pinangalagaan ng mga dapat na kumakalinga sa kanila. Kaya maintindihan din natin bakit nagkakaroon ng trauma. Ayoko mag-alaga ng tao. Ayoko mag-alaga ng mga bata kasi makukulit yan. No? Lalo pa panahon ngayon, ang hirap kausapin. Konting palo mo, child abuse na. Okay na ako sa aso. Okay na ako sa sawa. Mas maganda pang alagaan ng ahas kaysa sa tao na nag-aasal ahas. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magpakatao ka. Ulitin ko po, no? Hindi tayo against sa pag-aalaga. Ang pinupunto ko ay kung medyo mas mahalaga sa iyo ang buhay ng hayop kaysa sa tao, malaking problema yan. Baka mayroong kailangan i-adjust, no, sa ating mindset, sa ating utak. Mga batas dito po, no, sa lugar namin, Divisoria, Kamba, mga bata na nandiyan, ay hindi mo, ang hirap lang, no? Minsan, mga bata, mumurahin ka, magmumura sila, magsusuntukan. Pero yung mga hayop, may diaper, may sapat na pagkain, may salon pa. At sinasabi, nai-stress siya. Alam natin kapag ang hayop nai-stress. At alam natin na pwede siyang magpakamatay. Minsan nga, di ba, dati dito may ibon kami, no? Sasabihin ng mga nila Jonah, na-stress po sila, kaya sila namatay. Okay. Ano lang tayo, no? Kasi nauulit itong pagpatay at kamatayan ng mga taong walang kalaban-laban, mga taong inosente dahil sa kakulangan ng mga taong magsasalita at magtatanggol sa kanila. Bagamat si Jesus ay Diyos, makapangyarihan, pero hinayaan niya na munang gawin ito at mangyari sa kanya. Para nang sa ganon, sakali, unti-unti, maraming tao ang maliwanagan, maraming tao ang mamulat sa kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa pagbibigay natin ng hustisya at kapatawaran. Kasi kung tayo lang, matagal na tayong wala sa mundong ito. Pero dahil kay Kristo na nanamamagitan para sa atin, na sinasabi lagi ni Kristo, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, kaya magpasa hanggang ngayon, nabubuhay pa tayo at nabibigyan pa tayo ng pagkakataon. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahalaga ka sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Para sa banal na simbahan. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod at mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Sa puntong ito, ihanda po ninyo ang inyong mga sarili. Tatayo, luluhod, tatayo, luluhod. Marami po itong pagluhod at pagtayo at sikapin natin na mas maging prayerful ang ating pong mga pagkilos. Magsiluhod ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Papa, Idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco, na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan, umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan, upang ang sambayanang Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, Idalangin din natin si Jose na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag, Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikipagsalo kay Jesus na poong mahal. magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa nilang sambayanan. magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan,
Tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinilaga sa buklod ng iisang binyag, upang sila'y makapagbuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, Idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila'y umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. magsilod po lahat. Magsitayo po lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, Idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. magsiluhod po lahat. Magsitayo po lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. magsiluhod po lahat. Magsitayo po lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masayang walang maliw. Ipagalo mo kahit may mga di kanais-nais na balakid, mabanaagan ka rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nito ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos sa totoo at Ama na aming pinanggalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, Idalangin din natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan, sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. magsiluhod po lahat. Magsitayo po lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan
sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapananatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin, alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, Idalangin natin, mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan, na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian. Ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. magsilhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa pagpaparangal sa krus na banal. Magsilod po ang lahat. Ng krus na banal ni Jesus na pong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay.
Sa kahoy ng krus na banal, ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Ngayon po ay dadako tayo sa pagpaparangal sa banal na krus. Inaanyayahan po na pumila at isa-isa po na lalapit at hahalik po sa paanan ng banal na krus. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain, lingapin tayo at kupkupin. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain, lingapin tayo at kupkupin. Sinasamba namin ang iyong krus, O Panginoon. Hindi na ang pinararamalan, ang iyong muling pagkabuhay.
tayo ng Diyos at pagpalain. Lingapin tayo at kupkupin. Dahil pinakain ko kayo ng mana at inihatid ko kayo sa napakagandang lupain. Kayo ay naghanda ng krus para sa inyong tagapagligtas. Itinanim ko kayo ng pinakamaganda kong ubasan at pinagkanulo niyo ako sa halamanan.
sa Ehipto, kayo'y aking inilabas. At krus naman ang iniatang niyo sa inyong tagapagligtas. To the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, eat them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I
O poon, iyong namamasdan, anak mong dayuhan, pinagtatabuyan, lumilikas, naway makalaya mula sa bansang biniyak ng digmaan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Mula po sa mga oras na ito, mas mainam na tayo po ay makapaglaan ng katahimikan upang atin po mapagnilayan ng mabuti kung ano po itong ginawa ng Panginoon para sa atin. Magiging hamon para sa lahat ng may mga gawain, may mga pinaghahandaan, pero nawa ay wag natin makaligtaan ang napakahalagang katahimikan na sa mga oras na ito si Kristo ay namatay at ililibing sa bilang paggunita natin sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. At pagkatapos po nito, hindi pa tapos ang ating pagdiriwang, susundan po ito bukas. Alas 8 ng gabi, ang ating pong pagdiriwang bilang pagsalubong sa pagkabuhay ni Kristo. At matahimik po tayong lalabas para sa pagproposisyon ng paglilibing kay Kristo.